everyone! So today, pag-usapan natin ang women's economic empowerment. Medyo big word siya, pero simple lang yung meaning. Ibig sabihin nito, binibigyan ng mga kababaihan ng equal chance na kumita, magtrabaho, magnegosyo at magkaroon ng akses sa pera at resources. Same sa opportunities na meron ang mga lalaki. Alam natin na noon pa man, may mga limitasyon na talaga ang mga babae. Like, hindi sila pinapaaral or hindi sila pinapayagang magtrabaho. Hanggang ngayon, kahit na nag-improve na, may mga challenge pa rin. For example, may gender pay gap. Ibig sabihin, minsan, mas mababa pa rin ang sahod ng mga babae kahit same lang naman ang trabaho nila sa lalaki. Meron din mga expectations sa society na ang mga babae dapat nasa bahay lang, nag-aalaga ng anak or gumagawa ng household chores. And dahil dito, minsan hindi nabibigyan ng chance ang women na mag-develop yung skills nila or mag-grow sa career. So, bakit importante ang women's economic empowerment? First, para sa equality. Siyempre, unfair naman kung hindi pantay ang opportunities. Half ng population ay kababaihan, so dapat equal din ang chance nila sa access. Second naman is nakakatulong ito sa economy kapag ang babae ay may sariling income, hindi lang siya ang nakikinabang usually. Yung kinikita nila na napupunta sa pamilya, like sa pagkain, education ng mga anak, at sa health. So parang domino effect. Isang babae ang na-empower, buong pamilya ang umaangat. Third naman is nakakatulong ito sa pag-reduce ng kahirapan kasi kung dalawa ang kumikita sa pamilya, mas stable sila sa financial. Mas preferred sila sa mga emergencies at may chance na makaahon sa hirap. So now, paano natin ito mapalakas? Una, education. Very important na ang mga babae na pag-aralan at turuan ng mga skills kasi dito nagsisimula lahat. Kapag educated ka, maraming opportunities ang nag-open. Pangalawa ay equal pay at fair treatment sa mga workplace. Dapat pantay ang sahod at may respeto sa kababaihan sa trabaho. Pangatlo is access sa financial service like having bank account, savings, or loans. Kung may access sila sa mga ganito, mas kaya pa nila mag-start ng negosyo or mag-invest. Speaking of negosyo is malaking bagay din ang woman entrepreneurship. Maraming babae ngayon nag-online selling, nagtatayo ng mga small business or nagiging entrepreneurs. Kahit maliit lang ng negosyo, malaking tulong na yun sa pamilya at sa community. Meron, kahit may progress na tayo, may mga challenge pa rin, may discrimination rin, may inequality pa rin, at may mga lugar na hindi pa fully accepted ang women sa workforce. So, in conclusion, ang women's economy empowerment ay hindi lang para kabaybayin. Para ito sa kapag babae ang may opportunities, is mas naging stable ang pamilya, mas lumalago ang community, at mas umuunlad ang bansa. Kaya dapat supportahan natin ang kababaihan sa education, sa trabaho, at sa mga pangarap nila. Dagdag pa dito, importante din na tingnan ang role ng government at private sector sa women's economic empowerment. Hindi lang kasi ito responsibility ng kababaihan. Kailangan may support system din sila. For example, ang government pwedeng magbigay ng programs like livelihood training, financial assistance, at scholarship. Hindi para sa mga babae, malaking tulong din yung mga policies tulad ng maternity leave at protection laban sa workplace discrimination. Kasi kung safe at supportive ang environment, mas nagiging confident ang woman na mag-work or magnegosyo. May iba na nagsasabi na hindi na kailangan bigyan ng special focus ang women's economic empowerment dahil pantay na daw ang opportunities ngayon para sa lahat. Naintindihan ko yung point na yan kasi oo, may progress na talaga tayo compared before. Mas marami ng babae ang nakakapag-aral at nakakapagtrabaho. Pero kahit ganun, hindi pa rin completely equal ang situation sa maraming lugar at trabaho. Nandyan rin ang gender pay gap, discrimination, at limitadong opportunities para sa leadership position
hindi pa fully level ang playing field. Kaya important pa rin ang women's economic empowerment. Hindi para i-favor ang woman, kundi para ma-achieve talaga ang tunay na equality at fair opportunities para sa lahat.